Sa pagsisimula ng humawak ang kamay ng babae sa manggas ng lalaki. Napalingon sina Doc at Han sa gilid. Tinakpan ng dalaga ang kanyang bibig, nanginginig siya sa nakita niya. Lumingon ang lalaki, bahagyang pinaikit ang mga mata, at naisip na kakaiba kung bakit hindi pa lumilitaw ang lalaking iyon. Inilapit ni Doc ang telepono sa kanyang mukha at sinimulang igalaw ang daliri sa screen. Iniisip na ang mga pangyayaring nagaganap ngayon ay yaong mga naaalala niya mula sa nobela, ngunit may ilan sa mga ito na hindi niya kilala. Tumingin ang lalaki sa screen at naisip na ang tanging paraan upang makahanap ng solusyon sa sitwasyong ito ay ang muling basahin ang mga paraan ng kaligtasan. Ngunit ipinakita ng telepono na ang nobelang hinahanap niya ay hindi umiiral. Naisip niya na marahil ay hindi pa ito na ilalabas at wala talagang makikitang kopya sa internet, lalo na't ganap itong hindi popular. Yumuko si Doc at nanlaki ang kanyang mga mata. Ipinahid niya ang daliri sa screen at tumingin dito nang may gulat, iniisip na sandali lang. May lumitaw na link patungo sa isang naka-attach na file sa kanyang telepono. Pinindot niya ito at naisip na imposible itong mangyari. Yumuko si Doc sa gulat. May isa pang file na lumitaw sa screen na may pamagat na 3 paraan upang mabuhay sa wasak na mundo. Nanlaki ang mga mata ng lalaki sa kanyang nakita. Kinusot niya ang kanyang mata, hindi makapaniwala sa nakikita niya. Muling tumingin si Doc sa screen nang may pagtataka. Walang nagbago sa telepono, nandoon pa rin ang naka-attach na file. Inilapit ng lalaki ang telepono sa kanyang mukha at naisip na talagang ipinadala sa kanya ang kopya ng nobela bilang regalo. Hindi ba ito piracy? Marahil hindi, dahil natanggap niya ang orihinal mula mismo sa may akda. Dalawang mensahe ang biglang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata na nagsasabing nakatanggap siya ng isang espesyal na katangian at na-activate ang isang natatanging puwang ng kasanayan. Naisip niya na ang lahat ng mga bayani at ang kanilang mga paraan ng kaligtasan ay may natatanging mga katangian at kayang gumamit ng mga kakaibang kasanayan. Maingat na tiningnan ni Doc ang mga abiso at napagtanto niyang ito ay tiyak na isang laro. Ipinasara ng lalaki ang kanyang mga mata at naalala ang window ng katangian. Mas mabuting malaman ang mga detalye ng katangian at kasanayan. Tumingin si Doc nang may gulat sa mensaheng lumitaw. Sinasabi ng abiso na hindi niya maaaring i-activate ang window ng katangian. Naisip niya kung nangyari na ba ito dati. Kung hindi niya makikita ang window ng mga estadistika, hindi niya malalaman kung anong mga katangian at kasanayan ang mayroon siya. Tumingin si Doc sa kanyang telepono nang may takot, sinusubukang alamin kung ano ang susunod na gagawin. Maingat na tiningnan ng lalaki ang screen at naalala na may nakalimutan siya. Kailangan muna niyang buksan ang file. May lumitaw na mensahe na dahil sa paggamit ng kanyang natatanging katangian, tumaas ang bilis ng pagbabasa. Nanlaki ang mga mata ni Doc at nagsimula siyang magbasa ng napakabilis. Nanghina ang kanyang mga binti at umabant siya ng isang hakbang upang mapanatili ang balanse. Hinawakan ng lalaki ang kanyang ulo at tumingin sa screen ng may gulat, iniisip kung ano ba talaga ang epekto ng katangiang ito. Wala pang 1 minuto ay nabasa na niya ang unang yugto ng mga paraan ng kaligtasan. Inilagay ni Doc ang kanyang kamay sa noo at napagtanto na dahil dito, may nakita siya sa tekstong kanyang nabasa. Nakita niya ang numero ng bagon na 377. Itinaas ng lalaki ang kanyang ulo at tumingin sa unahan. Ang numero ng bagon na kanyang sinasakyan ay 3,887. Tumayo si Doc at tumingin patungo sa pinto, iniisip na ito nga ay 377. Natagpuan niya ang pinagmulan ng kanyang pagkabalisa. Tumingin ang lalaki sa dagwang bintana ng susunod na bagon at napagtanto na ang dahilan kung bakit bahagyang naiiba ang mga pangyayari sa kanyang nalalaman ay dahil ang bagon na kinaroroonan niya ngayon ay nasa likod ng bagon ng pangunahing tauhan. Lumingon si Son sa gilid, at tumayo si Doc na may malalim na pag-iisip, naaalala na kung totoo ito, ano ang nangyari sa kwento sa mga tao sa bagon 387. Ang dalagang nanginginig sa takot ay tinanong ang lalaki kung hindi ba nila dapat pigilan iyon. May lumitaw na window kung saan sinasabi ng kwento na tumingin siya sa malabong bintana patungo sa bagon 387. Lumingon si Doc at tiningnan ang mga nangyayari sa likuran niya. May mensaheng lumitaw kung saan sinabi ng may akda ng nobela na huli na ang lahat. Hindi na maiwasan ng mga pasahero ang pinakamasama, at 2 nakaligtas na lamang ang natira.
Hinayla ng isang kamay ang lalaki sa kanyang jacket at sa sandaling iyon ay umalangaw-ngaw ang isang galit na boses ng lalaki, nagtatanong kung sino ang nagsabing maaari siyang makatakas. Pakiramdam niya ay wala siyang silbi sa sandaling iyon. Hinayla pa atros ng lalaking nakaberdeng kasuotan ang kanyang kamay upang manuntok at sinabing manahimik na siya. Nakiusap ang lalaki na iligtas siya, kailangan niyang umalis. Sumuntok si Kim at kumalat ang dugo sa paligid. Napagtanto ni Doc na alam na niya kung sino ang magiging dalawang nakaligtas. Tumingin ang lalaki pababa na may galit sa kanyang mga mata at sinabi kung hindi ba niya sinabi sa kanya na manahimik. Tumingin si Doc sa gilid, sa dalagang tinatakpan ang bibig ng kanyang mga kamay sa matinding takot, at naisip na malamang ay mamamatay silang lahat. Tumingin ang lalaki sa screen na nagsasabing tanging sina Lee Hyen-son at Kim En-wang lamang ang nakaligtas sa bagon na iyon, at naisip niyang dalawa lamang ang nabuhay. Bukod sa dalawang iyon, malamang na mamamatay ang lahat, kabilang na siya. Hinawakan ng isang lalaki ang braso ng binata at sumigaw kung ano ang ginagawa niya. Isang lalaking nakapormal na kasuotan at may salamin ang humawak sa kanyang kamay at sumigaw kung paano niya nagagawang bastyusan ang kanyang mga nakatatanda. Pinanood ni Doc at Sam ang mga nangyayari nang may matinding takot sa kanilang mga mata. Naisip ni Doc na iyon ay si Manager Han. Lumingon si Kim at tiningnan ang lalaki nang may pagtataka. Ang lalaking nakaberdeng jacket ay humarap sa manager at tinanong kung napagpasyahan na ba ng matanda na mamatay. Tila hindi pa nito lubos na nauunawaan ang nangyayari. Sinabi ni KH kung anong klaseng kalokohan ang kanyang sinasabi. Nalilito ang lalaki habang tinitingnan ang binatang itinuro ang daliri sa kabilang dulo ng bagon at sinabing hindi ba niya nakikita ang mga taong may takot sa kanilang mga mata, nakatingin sa screen kung saan maririnig ang mga sigaw. Iligtas siya, hayaan na siyang mamatay. Patuloy na sinabi ni Kim na hindi pa rin niya nauunawaan na hindi darating ang hukbo upang iligtas sila. Tumingin sila sa mga screen. Isa sa mga babae ang humingi ng awa. Alam niyang napakabait nito, ngunit may sumagot na manahimik na siya at mamatay. Napansin ng lalaking nakaberdeng jacket na kailangan din nilang pumatay ng isa. Lumingon si Kim habang hawak pa rin ang lalaki sa jacket at galit na sinabi na kailangan nilang pumili kung sino ang papatayin. Nagngit-ngit ang mga ngipi ni Manager Han, at tumingin sa unahan na may matinding takot sa kanyang mga mata. Sinabi ng lalaki na alam na niya kung ano ang iniisip nito. Ang pumatay ng tao para mabuhay ay gawain lamang ng mga hayop. Tumabi ang binata at ang dalaga at pinanood ang mga nangyayari. Idinagdag ni Kim na maaaring tama iyon, ngunit naaangkop ba iyon sa kasalukuyang sitwasyon? Tumingin sa unahan ang lalaking nakaberdeng jacket na may kumikislap na pulang mga mata, itinaas ang kamay, at sinabing wala na ito sa kanilang kontrol. Mamamatay sila kung hindi sila papatay, at sino ang sisisihin? Hiniling niya na pag-isipan ito ng mabuti. Ang mundong kilala nila ay tapos na, at ang bagong mundo ay may bagong mga tuntunin. Yumuko si Kim at sinimulang bugbugin ang biktima ng napakalakas hanggang sa tumalsik ang dugo sa gilid. Ang binatang ito ang pinakamabilis na nakaangkop sa mundo ng mga paraan ng kaligtasan. Siya ang unang tumulak sa siwang. Nagtinginan ang dalawang kabataan nang marinig ang mga salitang kahit gaano pa sila tumingin, gusto nilang mamatay. Tumakbo ang mga pasahero patungo sa lalaking nakaberdeng jacket na patuloy sa pambubugbog. May isa sa kanila ang nagsabing wala na ring pakialam. Winikasan ni Kim ang malabong konsepto nila ng moralidad. Tumalikod si Lon upang hindi makita ang nangyayari. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang mga kamao, nanginginig ang kanyang katawan. Naisip ni Doc na kung walang unang mamamatay sa loob ng 5 minuto, mamamatay silang lahat. Tiningnan ng mga pasahero ang biktima na may galit sa kanilang mga mata. Nanginginig sa sakit ang kamay ng lalaking nakahandusay sa sahig. Naalala ni Doc ang isang partikular na talata na nabasa niya sa nobela. Yumuko si KH at nagngit-ngit ng ngipin, kitang-kita ang takot sa kanyang mga mata. At sinasabi ng kwento na para silang mga Verdugo na sabay-sabay humihila ng tungga. Ang batang may hawak ng kahon ay ibinaba ang kanyang mga mata at tahimik na pinanood ang mga nangyayari. Sa maikling kwento, sinabi na ayaw nilang malaman kung sino ang pumatay sa bilanggo. Tumayo si Doc na may bag sa balikat, nakatingin sa unahan, at sinabi sa sarili na pinapanood din niya sila, na para bang binabasa niya mismo ang talatang iyon.
Ang lalaki at si S ay nasa likod ng pulang linya ng karamihan na pumapatay sa biktima. Pakiramdam niya ay parang pinapanood niya ang eksenang ito mula sa ibang mundo. Tahimik lamang niyang pinapanood ang buong palabas. Sa maikling kwento, ang matandang babae na hindi niya kilala ang naging unang biktima. Kung binago niya ang orihinal na balangkas, mas kaunti ang impormasyong magagamit niya sa kanyang kapakinabangan. Nagtaka si Doc kung tama bang panuurin ang kanyang pagkamatay. Mahigpit na pinisil ng lalaki ang telepono sa kanyang kamay, iniisip na dahil lamang dito. Tumingin si Doc nang may gulat sa dalagang tatakbo sana upang tumulong, sinasabing kung magpapatuloy ito ay mamamatay siya. Hinawakan ng binata ang kanyang balikat upang pigilan siya at sinabing hindi siya maaaring kumilos ng padalos-dalos. Lumingon si S at sumagot na alam niya iyon, ngunit idinagdag ng lalaki na kung pupunta siya roon ngayon ay papatayin siya. Tumingin si Doc sa mga mata ng takot na dalaga at hinawakan ang kanyang baba. Nagmitmit si Son at itinuon ang kanyang tingin sa unahan. Patuloy na hinawakan ng binata ang kanyang kamay, iniisip na kahit nagbago ang genre ng kwento, patuloy pa rin itong nagniningning tulad ng dati. Lumapit ang lalaki sa kanya mula sa likuran, inilagay ang kamay sa kanyang balikat, at naisip na ang taong kayang baguhin ang kwentong ito ay hindi si Sam, dahil hindi siya ang pangunahing tauhan ng mundong ito. Pinaupo ni Doc ang kanyang kaibigan sa upuan, iniunat ang kanyang kamay, at hiniling na manatili siya roon. Sinubukan niyang tumutol, ngunit muli niya itong hiniling na makinig sa kanya kahit isang beses lamang. Pagkatapos noon ay hindi na niya siya gagambalain. Binuka ng lalaki ang kanyang bibig at huminga ng malalim. Tumalikod si Doc sa dalaga, huminga palabas, at inilapag ang bag sa sahig. Pinag-cruise ng binata ang kanyang mga daliri habang inuunat ang mga ito. Tumingin sa unahan, at naisip na sa totoo lang ay masyado pang maaga para makialam siya. Hindi ito ang orihinal niyang plano, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Tumingin si S sa kanyang kasama at tinawag ang kanyang pangalan, at napagtanto niya na wala siyang ginawa hindi dahil natatakot siya kina Kim Noman o sa iba, kundi dahil hindi siya sang-ayon sa kanilang hindi makataong mga pamamaraan. Tumayo ang lalaki at tiningnan ang mga pasaherong binubugbog ang lalaki, iniisip na naghihintay lamang siya ng tamang sandali. Kaya't lumingon si S at nanlaki ang kanyang bibig sa nakita niya sa susunod na bagon. May nagngangalit na apoy at umaangat ang mga ulap ng alikabok. Bahagyang pinaikit ni Doc ang kanyang mga mata at tumingin sa unahan ng may kumpiyansa, iniisip na ngayon na ang sandali. Tumakbo si Doc sa kahabaan ng bagon, at sa likuran niya ay tinakto ni Sin ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay dahil sa init ng apoy, at nagsimulang mapuno ng usok ang bagon. Lumitaw ang impormasyon tungkol sa pangunahing senaryo kung saan nakasaad ang patunay ng kahalagahan. Kailangan mong pumatay ng isa o higit pang anyong may buhay. Kategorya pangunahing kahirapan F. Oras 30 minuto. Gantimpala 300 barya. Kabiguan kamatayan. May lumitaw na mensahe na ang natitirang oras ay 7 minuto at 32 segundo. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!